Yes! Kita nyo ba yan? Taas oh. Paano nila Hi guys! Good morning! It's another day and it's another adventure. So today is pupunta tayo sa pinakamataas na lugar dito sa Indochina. Yun ang Fansipan! And guys, doon sa Klook may mga iba't ibang options doon. Ang ino-offer ni Klook doon is kung paano kayo pupunta doon sa peak or yung sa summit ng Fansipan. So paano nga ba pumunta sa peak ng Fansipan? Kailangan nyo sumakay ng 3 beses. So ano-ano nga ba yon? Kung saan man kayo nag-i-stay dito sa Sapa, Vietnam, ang unang-una nyong gagawin guys is pupunta kayo sa Sapa Station. And then from Sapa Station, sasakay kayo ng monorail papunta ng sakayan ng cable car. Pagkadating nyo dun sa peak guys, sasakay pa ulit kayo ng tram papunta dun sa pinaka-summit. So bali guys, 3 ang sasakay nyo papunta doon sa summit ng Fansipan. So mamaya ipapakita ko sa inyo step by step at yung process kung paano nga ba sumakay sa mga to. Sa Klook, binook ko siya ng round trip na monorail kasi syempre kailangan natin bumalik. Round trip na cable car and then one-way na tram. So bakit nga ba one-way lang na tram? Kasi guys, gusto ko ipakita sa inyo mula dun sa summit, bababa tayo papunta dun sa sakayan ng cable car. Merong mga options sa Klook para hindi kayo malito. So una, round trip na monorail and then round trip na cable car. That's it. Yun lang yung option, walang patram. So kung mahilig kayo sa hiking, akyatin nyo papunta sa summit. Meron namang option na pangalawa is round trip na monorail, round trip na cable car, and then a one-way na tram. Pangatlo guys, ito yung pinaka common na binubuk nila sa Klook. Round trip na monorail, round trip na cable car, and then round trip na tram. Yes, merong round trip na tram. So, pinahirapan ko lang talaga yung sarili ko guys. So, ayun yung mga options guys sa Klook. So, kung gusto nyo ring i-book ito, pag pumunta kayo sa Fansipan, ilalagay ko na lang yung link sa baba. And then, doon, again guys, may mga iba't ibang options doon. It's up to you kung ano yung mga trip nyo sa buhay. Kayo ang bahala. Okay? So tara guys, samahan nyo ako. Let's go! Ayun guys, ipapalinis pala natin yung kwarto natin. And take note pala kapag gusto nyong magpalinis ng kwarto, is kailangan yung iwan yung susi sa baba kay Miss Moon para sila na yung maglinis mamaya. Hi Miss Moon, good morning. So clean my room. Thank you so much. Bye bye. See you later. Ayun guys, so nabigyan na natin yung susi ng ating room. So ngayon iniisip ko magta-taxi ba tayo papunta ng Sapa Station or maglalakad na lang, or panindigan na lang natin yung paglalakad. Actually guys, you know what, maglakad na lang tayo para sa preparation ng trekking. And ayun guys, kapag nag-book din pala din kayo dito sa Lado Homestay, kapag na-meet nyo si Miss Moon, sobrang accommodating niya. Kahit na minsan hindi kanya naintindihan kasi dito 'di ba guys, may language barrier. Pero makikita mo doon na tinatry niya talaga na i-accommodate ka as much as possible, kung ano yung mga needs mo sa room mo, ganyan. After 5 minutes na walking from our hotel, nakarating na tayo dito sa Sapa Station. So bali guys, kahit saan man kayo nag-i-stay dito sa Sapa, Vietnam, kapag papunta kayo ng Fansipan, ito yung unang-una nyong pupuntahan sa Sapa Station. And dito nyo rin ipapakita yung binook nyong voucher sa Klook papunta ng Fansipan Summit. So tara guys, pumunta na tayo. And actually this is my first time going inside sa Sapa Station. So hindi ko pa talaga pinuntahan yan, hindi ko pa talaga tinignan yan. So tara guys, samahan nyo ako, let's go. Ito ang entrance ng Sapa Station. Ayan. So dito tayo papasok. Yan, para at least may idea kayo. Wow! Look at the view. And look at the ceiling.
O, diba? High ceiling. Pagpasok nyo guys, ito yung mga makikita nyo. Ayan. Ito yung loob niya. Ito guys, meron ditong customer service. And then here, makikita nyo, ano ba to? Restaurants ng level 3. Shopping mall. May shopping mall din pala to. Okay. And then ticket office level 1. Ito, funicular station. So dito tayo. Level 1. So tara guys, hanapin na natin kung saan ipapapalit itong binook nating voucher sa Klook. Kasi hindi ko pa nga alam eh. Ipapapalit pa ba natin to ng physical ticket o diretso na? Kalagpas nyo dito sa ticketing office, ito yung way papunta ng monorail. Ayan. Guys, so pinakita ko lang tong QR code and nakapasok na tayo and sasakay tayo dito sa monorail or sa funicular station. Ay guys, kailangan natin magmadali. Kailangan natin ng magandang spot. Where's the kung saan may magandang spot guys? I think sige, punta tayo dito. Ayan. Ayan guys, dito na lang tayo sa unahan. Dito. Hindi yun guys, pansin ko, konti lang yung tao. Ayun o, konti lang yung tao guys. And maaga pa kasi, alam niya naman tayo, 'di ba? Laging maaga tayong umaalis, lagi tayong maagang pumupunta sa mga pinupuntahan natin para 'di ba, konti lang yung tao. And time check guys, it's currently 8:30 AM Vietnam time. So talagang maaga pa. And bigyan ko na lang din pala kayo ng info. So etong monorail guys, open siya from 7:45 to 5:30 PM. And then yung cable car, I think nag-open siya from 8 AM to 5:30 PM. So ayun yung mga opening hours nila. Okay guys, nakababa na tayo ng monorail and akala ko guys konti lang. Akala ko konti lang kami kanina, yung pala marami. Hindi lang pala dumadating pa yung iba. Pero ayun, at saka guys, bibigyan ko lang din pala kayo ng tip. Mali yung pwesto na pinuntahan natin. So dapat pala guys, kapag pasok nyo dun sa monorail, dapat nasa right side kayo para makita nyo yung mga hotel, ganyan, yung ibang perspective na tumitingin sa monorail. So sa atin kasi nasa likod pala tayo, tapos nasa left side. Well, okay pa rin naman, nakikita pa rin naman natin yung mga magagandang view. Pero ayun, next time sa right side tayo pupunta. And ayun guys, update ko lang kayo, papunta na tayo sa cable car. Itong cable car guys is round trip to. So meron tayong access dito. Pabalik at papunta at pauwi. And ito yung makikita nyo guys, papunta ng cable car. Hoy, may mga paintings oh. Ayan, kaliwat kanan guys. Diba? Ang ganda naman naman. Uy! Ang ganda naman. Step by step naman natin to ipapaliwanag sa inyo para at least ma-inform kayo kung ano nga ba yung process and kung ano yung mga sasakyan nyo, ganyan, papunta dun sa summit. Pila na tayo kasi yung mahaba na yung, yung line. Ayan. So, Huang Lien Station. Xin chào. Thank you. Come on. Nakalagpas na tayo ng pangalawang entrance. Basta guys, yung QR code na ibobook nyo sa Klook,
parang all-in-one na yon. Yung voucher na yon magagamit nyo na lahat sa tatlong transportation papunta dun sa summit or dun sa peak. So, hindi nyo na kailangan ng multiple QR code, ganyan. Pwede nyo na magamit yung isang QR code lang. Ayun guys, andito na tayo ngayon sa loob ng cable car. And then after neto is tram na yung sasakyan. And ang taas na guys, in fairness oh. Kita nyo ba yan? Taas oh. And ayun guys, kakababa lang natin ng cable car. So yung cable car guys is tinagal din siya ng mga 15 to 20 minutes. So medyo matagal-tagal din siya. And ayun guys, sobrang lamig dito. Nakakatuwa. Kasi diba kanina sabi ko sa inyo, mainit. Ngayon guys, sobrang lamig. Bali may mga kainan dito. Ayan. Ay, may banh mi. Ayan, so may mga kainan dito guys pagpasok nyo sa dito sa way na to. Diyan kayo manggagaling guys kapag kababa nyo ng cable car. Yan, diyan sa pwesto na yan. Kaso ang problema, umulan. So kapag umulan kasi guys, ibig sabihin ma-fog. Naku, wala tayong makikita nito. Bali may dalawa kayong ways para umakyat dun sa summit. Yung una is yung elevator. Ayan. And then pangalawa is etong hagdanan. And you know what guys? Let's take this a thrill. So magagdan na lang tayo. Total trekking din naman to. So magagdan na tayo. Dami kasing ang dami kasing nasa elevator. Malamig naman. So all goods lang. Ayan. Actually, kapag nagano kayo guys, kapag nagagdan kayo, ayan na. Ito na. O, diba? Ang bilis lang. Kaya may mga bilihan din ng pagkain. Ayan, pwede kayo dito magstay. So, pinapakita ko sa inyo guys, yung mga pwede nyong bilhin. And then, meron din dito guys, yung mga jacket, ganyan, na pinoprovide or binibili. Guys, eto na pala yung way, papunta ng summit. Dito kayo pupunta. Dito. Kaso guys, ang problema, umaambon. Ayan o. So, kailangan natin na, guys, ng raincoat. Kasi umaambon guys. Kailangan natin ng ng ganyan no, katulad sa kanila. Kasi umaambon. Hindi tayo maka-akyat. So kailangan mo muna natin maghanap dito guys. Ay, ito may binebenta sila dito. Ayan. Bili tayo niyan. Pero i-tour ko muna kayo saglit kung ano yung mga pwede nyo makita dito. Boodle shop to guys. Yan, may mga, ay ang ganda. For sure may ilaw to. Pero walang price. Oo nga, walang price. Ayan guys, nakapag na tayo, bilhin na tayo ng raincoat. So guys, tara, pumunta na tayo at umakyat na tayo sa summit. Let's go! Oh my God, sobrang lamig. Sobrang lamig. Umaambon guys. Ayan, paakyat na tayo.
Ayun lang, walang makita, sobrang fog. Ayan guys, walang makita. Ano ba yan? Nakakainis. Ala, grabe, sobrang lamig. Woo! Sobrang lamig guys. Ayun guys, so ipapakita ko lang muna sa inyo. So nandito na tayo ngayon sa Fancy Pan. Pero kailangan pa natin sumakay ng tram. Pero itong itsura niya guys, ito yung papanikin nyo. Ayan. Pasensya na guys, wala kayong makita. Ayun guys, nandito na tayo ngayon sa kung saan may dalawa kayong ruta papunta sa peak, sa summit. So pasensya na guys hindi ko masyadong nabavlog kasi mafog at the same time umaambon. So basically dalawang option. So ipapakita ko sa inyo guys, hopefully makita nyo or ma-imagine nyo yung sinasabi ko. So first, kung makikita nyo dito is meron siyang paakyat. Yung paakyat na yan guys is papunta yan sa Buda and papunta rin yan sa peak kung gusto nyo ng trekking. Dito naman guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na tram. So dito sa part na to, ayan. So dyan yung sakayan ng tram papunta dun sa peak. So bali may dalawa kayong option. Dito sa hagdan, magte-trekking kayo, and then dito sa tram papunta sa peak or sa summit. And I think kailangan ko siguro mag-book ng tram pabalik dito. Dito guys. Kasi umaambon. Hindi tayo pwedeng maglakad pababa mula dun sa peak kasi baka madulas. And ayun guys, papunta na tayo dun sa tram. Ito yan yung itsura nya guys, nakikita nyo ba? So ito guys yung papunta ng tram. So dito siya guys. Sorry medyo nababasa kasi ako. Dito. Yan, so dito kayo sa area na to. And then kapag wala kayong ticket, doon kayo bibili. Xin chào. Come on. Ayun guys, nakapasok na tayo. Pasakay na tayo ng tram. Okay. Ayan, so ito yung dadaanan nyo. Guys, mind your steps. Kasi medyo pababa siya. Pila na tayo. Lagpas na tayo ngayon sa cable, lagpas na tayo sa tram, papunta dito sa summit or sa peak. Yung summit niya guys, ito, papakita ko sa inyo. Yan. So itong area na yan, yan na yung summit guys. And ayun, i-heads up ko lang kayo sa mga may senior na kasama, sa mga may bata na kasama. Guys, medyo marami pa rin yung akyatan. So make sure lang na i-inform nyo yung mga kasama nyo, mga senior tsaka mga bata. Kasi medyo marami pang mga lakaran. Marami pang mga akyatan papunta dun sa summit. Kahit na sumakay kayo ng tram, marami pa rin. And then kapag gusto nyong hindi sumakay dito sa tram, dito kayo bababa. So yan, yung hagdanan na yan is papunta yan dun sa may cable car, 'di ba? Ang taas pa ng papanikin mo. Hello po. Yes, hello po. Taga saan po kayo? Sa Tugigaraw, sa may north. Okay, hello po. Kaya may namit pa tayong mga Filipino kasi maraming Filipino dito guys. And ayun, tara, let's go. Akitin na natin to para makapunta na tayo dun sa summit o yung roof of Indochina. Let's go. Guys, kailangan nyo ng cardio bago kayo pumunta ng Fancy Pan. Nakakainis naman ang timing ng weather. Alam mo yan, ang araw kahapon, ang init kahapon, pero ngayon umambon at mafog. Ito yung kinakatakutan natin mafog. Ano yung makikita natin sa taas? Ulap. Ayan. Konti na lang. Konti na lang guys. Whew. Okay. Alright guys. Nandito na tayo sa top of Indochina. Roof of Indochina guys. Pagod. Fancy Pan, 3,143 meters above sea level. Ayan. And ayun guys, may nakakilala pala sa atin. Si Phoebe sa IG. Shoutout sa iyo Phoebe. Hello po. And enjoy sa trip.
And ingat po. So, explore muna natin to. Ikutin natin, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura dito sa taas. Ayan, para magkaroon kayo ng idea pagpunta nyo dito. Basically, ayan, ito yung itsura. Ito yung taas. Ayan. So, medyo ingat kayo kapag maulan din kayo pumunta dito. Medyo maraming tao. Oop. So punta tayo dito sa side. Doon tayo magpipicture. So dito yung usually na kinukuhaan ng picture tsaka video guys. And matarik ang bababaan nyo. So dahan-dahan kayo. So ipapakita ko lang muna sa inyo yung paikot ng summit or peak. Fancy Pan 3143 meters or 3,143 meters above sea level. Yan, paikot lang naman siya. So, ito yung itsura niya. Ayan. So, paikot lang siya, guys. Kaso, guys, wala kayong makikita, oh. Sayang. Sayang, wala tayong makikita. So, nakita nyo na, guys, kung ano yung itsura dito sa taas. Ng detailed para at least aware kayo pag pumunta kayo dito. Ayan. So pwede rin kayo pumunta dyan sa taas kapag kukuha na kayo ng video. Kukuha lang muna ako dito ng video tsaka picture. Ay, hello po. Hi. Yes po. Yes, hello po. Next week po. Hello. Ingat po kayo. Bye-bye. So, ayun guys, ang daming mga Pilipino dito. Hindi kayo may ilang. Kapag solo traveler kayo, mag-ask lang kayo, makisuyo lang kayo na mag-take na sa inyo ng video, mag-take sa inyo ng picture. So, ganon. Ayun guys, nakakuha na tayo dito ng picture tsaka video. So ngayon, pupunta naman tayo sa taas. Meron pa palang taas guys, ito oh. Let's go guys, akitin na natin to para makapag-take tayo dito ng picture tsaka video din. So bukod dito guys, sa area na yan, meron pa dito sa taas. Yan. And dito guys, pwede pa rin kayo bumaba, ayan. Sa area na yan. Ayan, so pwede kayo bumaba dito. Wala kasi kayo makita guys, puro fog eh. Ayan o, sa area na yan pwede kayo magpicture din na may Fancy Pan. Ito, guys wala kayo makita, puro fog. So basically, ayan yung sa taas nya. Nakikita nyo ba ako? So basically, ayan yung taas nya guys. Inikot natin para at least meron kayong idea pagpunta nyo dito. So ang next na gagawin natin, since tapos na tayo dun sa kanina, dito naman tayo magte-take ng pictures tsaka videos. Ayan. Naging instant photographer pa nga dito sa area na to. But ayun guys, nakakuha na tayo ng video at saka photo. So thank you dun sa mag-couple. Thank you so much sa inyo. Hindi ko nakuha yung pangalan nyo, but shout out if mapapanood nyo tong vlog na to. So maraming salamat sa pagkuha sa akin. Yun yung problema guys kapag solo travel eh. Kailangan mong magkaroon ng ng ibang way para makuhaan ka ng photo. But I'm satisfied naman na sa mga nakuhang shots and video natin. So thank you so much. Malaysia. Oh wow. Sure. Okay. So here's my YouTube, but I'm speaking with my local language. Is that okay? It's okay. It's Okay, okay. I just alright. want to see the scenery. Oh yeah, the scenery. Okay. Wilson. Oh. Yeah, you can. Thank you. Hello, you guys from Malaysia. Malaysia. How about the pictures that I? Yes, very nice. Very nice. It's Yes, good. yes. Okay. All right. Thank you so much. Bye-bye. Alam nyo ba guys, bibigyan ko lang kayo ng konting trivia dito sa peak na to or sa summit na to.
So basically guys, ito yung pinaka mataas na roof or place dito sa Indochina. So ano-ano nga ba yung mga Indochina guys? So ang Indochina guys ay kinocompose ng mga ilang bansa, Cambodia, Vietnam, Laos, and Thailand. Hindi ko lang sure kung kasama ang China, ganyan. Pero yun yung mga bansa na kinocompose ng Indochina. So ito ang pinakamataas sa mga bansang yon. So itong lugar na to. Isa pa guys, idadagdag ko lang, alam nyo ba na traditionally kapag hinike to, umaabot ng 2 to 4 days na trekking. So ganun siya katagal. But since meron ng cable car na pinakita ko sa inyo kanina, mabilis na lang. So mga around 15 to 20 minutes na lang, andito na kayo sa taas. Ayan guys, nakikita nyo na ba? Umuusok oh. Amazing. Ayun guys, andito na tayo ngayon ulit sa kung saan pinakita ko sa inyo yung dalawang route kung saan pwede kayong mag-tram and then pwede rin kayong bumaba papunta sa cable station. So guys, ito yung papuntang cable station pababa. Ayan. So ano guys, i-try na natin para makita nyo yung perspective ng hindi sumasakay ng tram pabalik doon sa cable station. So tara guys, dahan-dahan lang tayo kasi madulas yung dadaanan and pababa. So let's go. Grabe ang tarik. Sana good decision tong pinaggagawa natin. Para magkaroon kayo ng idea guys kung ano ang itsura ng pababa, eto siya. Ayan guys, nakikita nyo ba? Ayan o, pababa yan. Diba? Ayan o, hagdan. Kita nyo ba? Ayan. Pero nakakatakot siya guys ha. Sa totoo lang. Kahit pababa na siya. Hindi siya nakakahingal pero nakakatakot. Ang taas. So ayun guys, nakababa na tayo. From tram, from peak. Yan, dyan. Nakikita nyo ba yan? Dyan. So, andito na tayo ngayon sa sakayan ng cable car station. And ito siya guys. Binigyan ko lang kayo ng idea. Ay, wait lang. Ay, sorry, hindi dito. Saan? Dito? Tara nga, punta tayo dito. Mga ano, mga Buddha. Dito ba? Ayun, perfect. So nakalabas tayo guys ng buhay. 'Di ba? Ang ganda ng view. Kasi naman, timing naman. Well, siguro kung makakabalik tayo dito, tatimingan na lang talaga natin. Actually, mahirap timingan guys eh. Kasi nga 'di ba sabi ko sa inyo, unpredictable yung weather. Anyway, let's be thankful na nakapagpa-picture tayo, nakarating tayo sa highest place ng Indochina. So, ayan. Let's go. Baba na tayo. Ang tarik na naman guys. Dito na tayo ngayon. Papunta kay Buddha. So, may dalawang way. Papakita ko sa inyo. Kapag nandito na kayo, papunta yan sa cable station. Cable car station. Ito siya. Yan, dire-diretsuhin nyo lang yan. And then, ito naman yung Buddha. Ang problema guys is sobrang foggy. Ayan, wala kayong makita. Pero ito, yan yung papunta kay Buddha guys. Ayan. Kaso sobrang foggy, wala tayong makita. So diretso na tayo papunta ng cable car station. Ayan guys ha, nagkakaroon kayo ng idea. Kapag one way lang yung binook nyong tram mula sa cable car to peak, and then kapag naglakad kayo from peak going back to cable car. So kapag naglakad kayo, ito yung makikita nyo. Maganda sana siya guys kapag hindi ma-fog. Ayun guys, nandito na tayo ngayon ulit sa bilihan ng ticket ng cable car. So dito tayo nang galing. Naglakad tayo dun sa peak ng Fansipan. And then kung maalala nyo, andito na ulit tayo sa bilihan ng ticket ng cable car. And then dyan yung sakayan ng cable car guys. Ayun guys, gusto ko lang ipakita sa inyo kanina
Kasi 'di ba wala tayong makita kanina talaga as in foggy ganyan, wala tayong ma-visualize. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung entrance papunta dun sa summit. So ito yung itsura niya guys, ayan. So ito yung parang arko paakyat. So guys, matinding lakaran yan Maraming mga steps, hindi lang yan, umpisa pa lang yan. And then kapag tinry nyo pang hindi mag-book ng tram, so mahaba-haba pa yung akyatin nyo. So basically guys, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura ng pag-start papunta sa peak or sa summit ng Fancy Pan. Dito na tayo ngayon sa kainan. Pwede kayong kumain dito guys sa may cable station. Papakita ko sa inyo, ayan. So para lang magkaroon kayo ng idea. So ayun guys, ang binili pala natin is banh mi na kebab. Ito siya, ayan. Ngayon lang ako nakakita sa Vietnam ng banh mi na kebab. So ang galing no? At bumili din pala tayo ng Fanta. So guys, bumili ako ng Fanta kasi wala naman sa atin nito. Kasi ang alam ko orange lang. Ay, ano na nga ba yun? Tama, orange lang yung meron sa atin, pero Fanta, I don't think na meron. Pero guys, correct me if I'm wrong na lang kung meron sa atin sa Pilipinas. And then, of course, tubig. Bumili na rin ako ng tubig guys, grabe. Nakakaingal kaya. Kakababa lang natin sa cable car and andito na tayo sa Budol Shop. Magkano ba to? Wala kasing price guys eh. Wala nakalagay na price. So paano natin? Tingnan nyo natin. Ito. 139,000 Vietnamese dong guys. Ito rin ito maganda to. Walang price. Ito pang malakasan na na winter. Sino ka dyan? Di ba? Pang malakasan yan. Sapa Vietnam. So ang price niya is 350,000 Vietnamese dong. Ayan. So after pala dun guys, dun sa mga damit, pag diniretso nyo parang mga pagkain, mga kape, ganyan. Kasi di ba ang Vietnam kilala sa mga producer, second largest producer in the world. Di ba? Nagkaroon tuloy kayo ng konting kaalaman about sa Vietnam. So ayun, sana tayo going monorail. Sana tayo guys. Sapa. Dito. Akyat tayo dito guys. Yan. Ay guys, ang ganda dito. Ayan Look at this. Ito yung maganda na sinasabi ko. Kahit hindi ako mahilig sa mga flower na yan Look. Wow. Ang ganda guys. Uy, may Trojan horse. Trojan horse? Anong tawag dyan? Di horse. Ano na mga halaman to? Mais? Hindi pala mais, sorry. Uy, ang ganda. Uy, may elephants! Guys, may elephants. Wait lang, lapitan natin. Ayan hindi pala yung elephant guys. Ano yan? Di ba ano na nga ba yun? Yung mga dinosaur guys, nakita ko yan sa Ice Age yung palabas. Nakalimutan ko tuloy. Elephantosaurus. Charot lang guys, invento Hindi, basta nakita ko yan yung sa Ice Age na palabas. Sino yung mga nakapanood na yung movie, yung cartoons. Yan, meron nito. Ang ganda naman. Yun guys, ang ganda dito. Ang ganda dito sa Fancy Pan. Kaya huwag niyong palalagpasin to pag pumunta kayo ng Sapa, Vietnam. Solid. Worth it yung binayad yung ticket, promise. Sobrang ganda. But anyway, guys, palabas na tayo. Pasakay na tayo ulit ng monorail pabalik sa Sapa Station. Ayun, finally guys, andito na tayo sa sakayan ng monorail pabalik ng Sapa Station. And ito yung itsura niya guys, para at least magka-idea kayo. Okay? Ikutin natin, ayan. Muang Hua Station. Tapos ito yung pinagbabaan nyo kanina. And then ito din yung sasakyan nyo pabalik. Ayan. So since
hindi natin naabutan yung monorail. So maghihintay tayo dito. And sabi nung staff, wait daw 5 minutes. So siguro ang interval every 5 minutes, ewan ko. Pero yun yung sabi. So maghintay na lang tayo guys ng 5 minutes. Then sasakay na tayo ng monorail. And this time, sasakay tayo ay pupunta tayo dun sa left side. Dito guys, dyan banda. Sa left side tayo. Kasi pagpasok nyo dyan, left side, tapos dito right side. So dun tayo sa left side para makita natin yung Viet Trekking at saka yung hotel natin na Lado Homestay. And guys, we are back. Andito na tayo ngayon sa Sapa Station. So ngayon, papunta na tayo sa Rainbow Slide. Magbubook na lang tayo ng Grab papunta doon. So ayun guys, update ko na lang ulit kayo kapag nandun na tayo sa Rainbow Slide. Let's go! Okay guys, andito na tayo ngayon sa Rainbow Slide. So ang pinin ko lang sa Grab mula sa Sapa Station is Sapa Green Valley. And nakabili na rin pala ako ng ticket. Ito siya guys, yan. So ang ticket na to guys is worth 100,000 Vietnamese dong. Unlimited na lahat, unlimited yung slide. So ipapakita ko sa inyo guys. Ito siya, yan. So tara, libutin na natin to. Excited na ako, gusto ko na matry yung Rainbow Slide. Let's go! Okay guys, dito ka papasok kapag magta-try kayo ng Rainbow Slide. So kapag pumunta kayo dito sa Sapa Green Valley, yun yung ipin nyo ha. So eto, dito tayo papasok guys. Yan, anong tawag dito? Tunglung San Sapa. So ito yung mga makikita nyo guys. Wow, ang ganda naman dito. And ayan, ito siya. Aakyat tayo dun sa taas eh. Mag-i-slide tayo. Bumabalik tayo sa pagkabata eh, no? So saan na tayo? Dito? O dito? Dito ba? Hindi ko alam. Saan na tayo? Hoy, ang bilis! Guys, ang bilis! Parang hindi ko kaya. Ang bilis nun. May mga tili. Huwag mo sabihing ano tayo? Baba panaig tayo dito. Kada mag-i-slide. Guys, mukhang yun nga mangyayari. Ayan o. Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa Rainbow Slide. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Ayan. And nag-o-offer din pala sila ng drone services. Kaso, ang sabi dun sa baba, unlimited daw yung slide. Pero ang mangyayari, mag-aakyat panaog ka kung gusto mo na paulit-ulit na slides. And yung paakyat dito guys is mahaba-haba. Hina-heads up ko lang kayo para at least if ever na pumunta kayo dito, maset na expectation nyo na medyo mataas yung aakyatin nyo. So ayun, mag-avail tayo ng drone. And siguro mga 2 to 3 na slides tayo para makakuha tayo ng mga shots, ng mga video. And then yeah, 100,000 guys yung ticket, Vietnamese dong, and then unlimited na yon. And then yung sa drone services pala nila, one video is for 100,000 Vietnamese dong. Ayan. Kung gusto niyo ng pangalawang shot, I think it's another 100,000, but ko-confirm ko mamaya kay kuya. We found a sweet spot, a different kind of game. It started up so
And ayun guys, tapos na tayo dito mag-slide dito sa rainbow slide dito sa Sapa Green Valley. And ayun guys, sobrang nakaka-enjoy yung slide dito. Ang cons lang guys is kailangan yung panikin ng medyo mataas papunta ulit dun sa rainbow slides. And also guys, I just want to add, yung mga gamit nyo, walang pag-iiwanan, walang locker dito. So at least alam nyo na kapag pumunta kayo dito guys, walang locker. So bit nyo, halimbawa naka-backpack kayo, halimbawa naka-sling bag kayo, kailangan yung bitbitin sa slide. So bale, naka-tatlong slide tayo dito. Tama na yun guys kasi ang hirap kasi kailangan mo talagang panikin sa taas dito oh. Ayun, so kailangan mo panikin sa taas guys, diyan bago kayo makapag slide ulit. So dito kayo magi-start, bale diyan sa papasok diyan hanggang dun sa pataas dito. But overall, sobrang nakaka-enjoy, sobrang ang saya sa feeling na para bang, alam mo yun, bumalik ka sa pagkabata mo na nag-i-slide ka, ganyan. So, ganun yung feeling guys. Pero, wag nyong maliitin to ha, kasi nakakatakot siya. Mukha lang siyang hindi nakakatakot sa camera, pero kapag na-try nyo na ng personally, nakakatakot siya. Isama nyo rin to sa itinerary nyo. So, ilalagay ko na lang yung address sa baba para at least if gusto nyong puntahan, tapos i-search nyo lang sa Grab, makakarating na kayo dito. So ayun guys, ang next na pupuntahan pala natin is isa siyang restaurant and cafe dito sa Sapa, Vietnam na may overlooking view. So pupuntahan natin is White Cloud Cafe Restaurant. So papunta na tayo ngayon doon and na-update ko na lang kayo guys kapag kadating natin doon, okay? Okay guys, andito na tayo ngayon sa White Cloud Coffee and Restaurant. So, isa to sa mga marerecommend ko sa inyong coffee shop and restaurant dito sa Sapa, Vietnam. So, tara guys, samahan nyo ako. Titignan natin yung menu and then titignan natin kung masarap nga ba yung mga pagkain dito. White Cloud Coffee and Restaurant. Ito yung tsura niya. Dito na lang tayo guys. Walang pwesto. Yan. So, dito guys, may view kayo. Ayan, ito yung lugar niya. Ayan. Papakita ko lang sa inyo. Rain keeps on falling but I can't feel. Ayun guys, finally dumating na yung order natin dito sa White Cloud Cafe and Restaurant. So, ang mga in-order ko pala guys is coconut coffee, of course, yung favorite natin. Ayan, umorder din pala tayo ng Vietnamese omelette. Ayan. And of course, ang favorite nating spring pork rolls. Ayan. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano yung total bill natin dito sa White Cloud Cafe and Restaurant. Pero for me, hindi siya ganun ka-pricey naman. Surprisingly. Ayun guys, tapos na tayo kumain dito sa White Cloud Cafe and Restaurant. So ang total ng bill natin guys is eto siya, 249,000 Vietnamese dong. So yung Vietnamese pork na omelette na in-order natin is 79,000. Yung pork spring rolls 110,000 and yung coconut coffee is 60,000. So parang pumapatak sa atin na 500 yung bill natin, 500 pesos sa pera natin. O nga pala guys, nasa second floor tayo ha ng White Cloud Cafe and Restaurant. Ayan, I highly suggest na puntahan nyo rin to kapag nagpunta kayo sa Sapa, Vietnam, or kunyari pag nawawala na kayo ng idea kung saan kayo pwedeng kumain, ganyan. So ayun guys, dito ko natatapusin yung video and thank you so much sa mga nanood. Thank you so much sa mga sumusuporta. So I guess yun lang guys, and itutuloy na lang natin at meron pa tayong isang itinerary dito sa Sapa, Vietnam. So abangan nyo yun bukas. So ibablog natin yon. Isisikreto ko muna, bukas ko na lang i-explain, okay? So I guess yun lang guys. Thank you so much sa panonood. Yun lang. Bye! Peace!